Good afternoon sa ating ika-17 episode. So matatandaan nyo, last August tayo nag-start. August. At ngayon, November na. So ilang buwan na tayo, continuous pa rin ang ating episode. So far, hindi pa ako tinatamad. So far, nandoon pa rin yung discipline ko, yung dedication ko, yung determination ko na ituloy ang podcast na ito. So kahit minsan hindi ako nakapaghanda, pero I challenge myself na gagawin ko to kahit hindi ako prepare. So gaya ngayong araw ay hindi ako prepare. Basta naisipan ko na lang yung topic natin for today at hindi ako nag-practice. Ayun, sinabi ko talaga sa inyo. Pero susubukan natin na talakayin ang topic na to. So makikita nyo sa title, How to Live a Successful Life. Kadalasan sa atin, ano ba itong successful na salita ito? Ito ba ay sa pamamagitan ng yaman? Sa pamamagitan ba ng o kahit anong mga achievement mo ba? So dito, malalaman natin kung ano yung tunay na definition of success in life. So of course, the definition of success is different for each person and time. So, lahat tayo, may kanya-kanya tayong definition ng success dahil kanya-kanya naman tayo ng pangarap ng goals. Yung goals natin, iba-iba. At syempre, iba-iba rin yung time na ma-achieve natin, kung kailan natin ma-achieve. Dahil hindi naman tayo nakipagkompetensya sa bawat isa. Dahil yung totoo na kakompetensya natin ay ang ating sarili. So that's why yung success talaga ay hindi pwede na gawing kompetisyon ng bawat isa dahil yung totoo na kompetisyon natin sa ating buhay ay yung ating sarili. Lalong-lalo na kapag tinatamad na tayo, wala na tayong motivation, wala na tayong inspiration na gawin. So ang mangyayari, titigil tayo. 'Di ba? So nawawala yung discipline, nawawala yung goals natin, nakakalimutan na dahil nandoon na yung comfort zone, pumasok na yung comfort na hanggang dito na lang tayo, titigil, ito na lang yung kaya nating gawin, dito na lang tayo mag-stop dahil tama na ito, sapat na ito, kaya ayun, napatigil. So mismo yung sarili natin ang kalaban natin. Ayan. So, of course, yung pinaka-first dito na na-prepare ko talaga is happiness. Happiness. Siyempre, yung part ng success natin is happiness. Pag hindi tayo masaya, hindi natin maiisip kung ano yung tamang gagawin, tamang desisyon na gagawin natin. Yung mga choices na nararapat sa atin. 'Di ba? Minsan, pag sobra na rin yung saya, hindi na natin na re-realize na sa sobrang saya, mali na pala yung napupuntahan natin. Mga tao na nasamahan natin, mali na yung landas na natahak natin. Naliligaw na ng landas. 'Di ba? So,
kailangan na kailangan talaga yung pinaka number one, pinaka first talaga na para magiging successful tayo is to be happy. To be happy on what you have. To be happy, it doesn't mean na sapat na yan, enough na yan. Hindi mo na kailangan mangarap dahil meron ka na. Meaning, when you are happy, nobody can stop you. Hindi mo pwedeng pigilan yung sarili mo na marating kung ano yung gusto mo. Kasi happy ka. So, hindi mo pwede na hanggang doon ka na lang kung anong meron ka. Kasi kapag happy ka, maraming blessing, maraming biyaya na darating sa'yo. Always be grateful kung anong meron ka. Huwag mong maliitin, huwag mong isipin na kapag dumating man yung bagay na yon, huwag mong isipin na hindi mo kailangan. Minsan, hindi mo napapansin dahil nga sa sobrang saya mo, sa sobrang happiness mo, kahit pagod ka na, hindi mo na namamalayan na marami ka na palang na-achieve. Marami na palang mga achievement na na-achieve mo, narating mo. So, lahat ng mga bagay na meron ka, kailangan natin ipagpasalamat. Kahit yung mga tao na tumutulong sa atin, nag-e-effort sa atin, kahit malaking bagay o maliit, kailangan natin yan i-appreciate, ipagpasalamat. At syempre, ipagpasalamat mo rin mga pinagdadaanan pero masaya ka pa rin, ini-enjoy mo pa rin yung life mo na meron ka. Mga ups and downs pero nanatili ka pa rin naging masaya, lagi kang positive. So syempre kapag positive ka, marami talagang mga blessing na darating sa'yo na hindi mo pwedeng pigilan. Happiness is living life to the fullest and appreciate all what you have and always be grateful. So yung pangalawa natin, freedom. So yung freedom natin na we have freedom to dream, we have freedom to develop ourselves, we have freedom to be consistent. Siyempre, nandoon pa rin yung happiness. Nakadikit pa rin yung happiness doon sa freedom. Kasi pag hindi tayo masaya, hindi tayo magkakaroon ng freedom na gawin natin yung mga pangarap natin, yung mga desire natin. Minsan hindi natin napapansin, namamalayan na yung sarili natin yung nagpapapigil. Yung mindset natin ang hadlang at comfortable na lifestyle natin yung nagpapapigil sa atin na marating yung gusto natin. Dahil nga sa freedom. So minsan yung freedom ay hindi na nagagamit ng maayos. Hindi na naa-apply ng maayos. So, dahil nga may freedom, ayon, inaaksayan na lang. Nandoon, nakafocus sa distraction. Dahil nga mayaman sa freedom. So, yung freedom ay hindi na napahahalagahan dahil sa distraction na yun. Sabi ko nga, yung happiness natin ay nakadikit sa freedom. Kaya, always natin ipin at maging aware na kapag wala yung happiness, hindi tayo magkakaroon ng freedom to be happy. Freedom na magkaroon ng self-improvement.
dahil sa mga doubt, dahil sa mga judgment, doubt ng isang tao ang nagpapapigil na hindi gawin yung gusto. Kaya nga, sabi ko kanina, yung sarili talaga natin ang pinakamalaking kalaban natin, hindi ibang tao. Of course, yung pangatlo natin, overcoming fears. Dito sa mundo, lahat tayo nakaranas ng fears. Minsan, lagi na lang yung negative, yung nasa mindset natin. Dahil natatakot tayo sa mga judgment, criticism, na baka magkamali tayo, natatakot tayo mag-try, baka pagtawanan tayo ng ibang tao. Malaki rin yung bad impact ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga judgmental. Pero tayo, ikaw, na mayroong pangarap, huwag mong i-distract yung sarili mo doon sa mga negative environment. Instead, you have to overcome your fears to achieve whatever your dream. Use the judgment to be your weapon. Use criticism to be your weapon para ma-achieve mo, marating mo yung gusto mo. Yun yung success ang buhay natin na kailangan talaga natin. Happiness, freedom, and overcoming our fears. Dahil pag hindi tayo masaya at wala tayong freedom at nakakulong tayo sa mga fears, hindi natin mararating yung mga desire natin, yung gusto natin mangyari sa ating buhay. If you want to be a successful, always be happy, always choose freedom. Yun ang pinaka kailangan natin in order to build discipline, determination, and consistency. Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo na message ngayon. So, success, it is not about competing with other people, but it is how you carry your purpose and making a positive impact in as many people's lives. Yung success, it is about kung paano natin nilalabanan yung mga doubt natin, yung mga negative thinking natin. Example, sa ibang tao. Kung paano natin dalhin yung ating sarili. Success, it is about mindset, plan, at action. Siyempre, nandoon yung happiness, freedom, and overcoming the fears. Ang tatlo ang pinaka-importante na kailangan talaga panghawakan. So, thank you! Thank you! At dito nagtatapos ang ating episode at tayo'y magkita-kita ulit sa next Saturday. Bye!